Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, sa mga interested naman sa ating private reading, na sa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. So, tignan natin, kanina bang love reading ngayon yung masasagap natin? Ayan, pasensya na dun sa, sa pagkaka-edit ko kahapon ng video. Hindi ko pa natanggal yung background music, no, do sa editing. Okay. Ang aga ko kasi siya guys ginagawa. So, minsan parang antok na antok ka pa. Kaya wala na sa wisyo. So, tignan natin kanina ba itong love reading. Okay. Spirit guide. Kanina po itong love reading. Itong masasagap natin ngayon. Kanina love reading ito masasagap natin ngayon. Healing family issue. So, pwedeng asawa mo to. Yung pinapakita kasi sa akin dito guys, napakahirap na para sa inyong mag-asawa na i-work out itong relationship na to. Marami ng issue yung pinapakita sa akin dito. Pero, tinatry pa rin na ilaban. Ayan o. Lalo na nakikita nyo yung mga anak nyo yung mas affected dito sa relasyon na to. Tinatry pa rin naman sigurong i-work out kahit parang ang hirap ng i-workout, no? Okay? So, again guys, mas maganda sigurong kailangan nyo ng ng counseling or guidance. Pag-usapan, balikan nyo yung mga panahon na masaya kayo kung gusto nyo talaga siyang i-workout. Pero kung hindi na talaga guys kaya, siguro ipaliwanag nyo ng maayos dun sa mga anak kung bakit kayo dumarating or humantong sa ganitong klase ng sitwasyon. Malaking sacrifice yung ginagawa mo ngayon. Kasi ikaw yung pinaka nagsasuffer. Okay, yung tipong parang na-fall out of love ka na, or yung tipong parang napipilitan ka na lang. Puro sacrifice yung ginagawa mo. Pero kailangan mong ilaban dahil sa family. Okay, yung iba naman sa inyo guys, wala kayong choice. Kasi mas nakikita mo pa rin na parang yung person mo, yung escape zone mo, parang ganun. Siya yung nakikita mo pa rin daan para makalaya ka doon sa problema, sa cycle na kinakaharap mo sa buhay. Okay, tignan natin guys, additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Additional message. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong you deserve love. You are lovable. Okay, hindi ka na para magmakaawa pa sa person mo na parang mahalin ka or ma-appreciate ka eh. Okay, parang baka civil na lang din yung nangyayari sa inyo guys sa pagsasama nyo dito. Kasi yung nakikita ko sa'yo, gusto mong mag-focus sa sarili mo. Mas nakikita mo na worth it ka. Mas gusto mong mahalin yung sarili mo. Nakikita mo yung worth mo ngayon. Hindi mo na siya para i-please pa dun sa person mo na, mahalin mo ako, dapat parehas tayo ng ganito, ganyan, at give and take tayo. Okay? Siguro yung sa end mo is, gusto mo na lang dito na, wag mo na akong tignan, kahit yung mga anak mo na lang, yung mga anak na lang natin. Kung willing ka talagang i-work out to, kasi hindi ka na guys, ganun ka hindi ka na ganun ka-affected sa mga nangyayari. Kasi tignan mo naman nakapokus ka na sa sarili mo dito. So, karaniwan to guys, nangyayari sa mga mag-asawa talaga. Lalo na pinaka main problem sa pagsasama is yung pera. Isa pinaka pinaka worst na nagiging problema sa isang pagsasama is yung pera talaga. Okay, kaya swerte talaga yung mga lalaki na ang partner nila is marunong din maghanap buhay. Kasi mahirap pag isa lang yung naghahanap buhay. Okay? Tignan natin additional message.
Kanina po itong love reading, spirit guide. Oops, ayan. Yung children nag-flip. Give your relationship a chance. So, yung pasensya na guys sa mga Okay. So, guys, alam nyo guys, mas healthy nga daw yung relationship na yung mahal mo yung sarili mo, kahit na may partner ka. Like, hindi siya yung pinaka mundo mo. Meron kang ibang mundo. So, ito yung tawag na maturity. Okay? Mas nagmamatured ka dun sa relasyon. Marunong ka mag-manage ng relationship. Okay? So, ang hirap lang guys is settle. Siguro itong family issue na to is pwede rin guys sa pamilya ng person mo. Pwedeng may problema doon. So, parang hindi nila maunawaan yung struggle nyo pagdating sa financial, na parang sila yung nakikita nyo na pwedeng tumulong sa inyo, kumupkup sa inyo, or pwedeng family mo naman. Ang problema lang guys, pwede kasi na ayaw nila ng papasan pa ng iba pang obligasyon, or pwede kasi na nakikisama kayo sa biyanan, then nahihirapan siguro yung loob, no, ng mga magulang nyo, ng partner mo, na magkakasama pa rin kayo. Kasi siguro hindi na talaga kasya, hindi na applicable. Kaya ang gusto nila is bumukod kayo, o since pinasok nyo yan, dapat alam nyo na kung paano nyo, parang alam nyo na kung paano nyo i-handle yung ganyang klase ng relationship. Parang ganon. So, I think yung pinaka-struggle nyo dito, kaya healing family issue siya guys. Sama-sama kayo dito. Sobrang hirap ng ginagawa nyo ngayon. Kailangan mag-sacrifice ng isa, parang mag-give way sa trabaho para mag-alaga ng anak. Okay? Kaya siguro ikaw yung pinakamalaki yung sacrifice dito na like, alam mo yung worth mo eh. Tapos ganito na lang yung kinahantungan mo. Alam nyo guys, pag magulang ka na talaga, tapos may struggle kayo pagdating sa financial, nasa pag-uusap niyo ng partner mo yun. Kasi nakikita ko naman na mahal ka ng partner mo. Ang problema lang guys, wala kayong choice ngayon. Okay, ang choice nyo na lang dito guys is ipagpatuloy. Ipagpatuloy to kasi wala na rin namang ibang paraan pa. Okay? Kasi hindi naman habang buhay ganyan yung setup. Siguro kailangan mag-isip ka ng ibang source of income. Kailangan may mga wise decision ka dito pagdating sa pera, no? Okay? Kung paano ka pa kikita, kailangan may mga side hustle. Okay? Or pwede rin naman guys na yun nga, meron kang ibang pinagkakakitaan. 'Di ba? Kumikita ka na, nalilibang ka pa. Hindi mo na maiisip yung problema. Pag kumikita ka guys, totoo 'yan. Okay. Tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading, spirit guide. Additional message. Meron tayong chemistry. Ayun o. Mahal na mahal ka naman talaga ng person mo. And alam nyo guys, since nakikita mo dito yung worth mo, kaya sinasabi dito na bigyan mo ng chance yung relasyon nyo. Kasi mahal ka naman ng partner mo. At nakikita ko naman na ginagawa niya yung lahat para dito sa pamilya nyo. Na parang hindi lang naman ikaw yung nagsasacrifice dito eh. May mga sacrifice din yung person mo na parang dating sa kanya, sana makita mo yung mga sacrifice ko. Sana ma-appreciate mo rin ako. Mahirap lang para sa kanya guys. Kasi siya tong naiipit siguro dun sa sitwasyon. Okay? Kasi pwedeng sa magulang nga siguro talaga niya. Mahirap talaga bumukod guys. Isipin nyo yung mga monthly dues, no? Rent. Tapos internet. Kung may aircon kayo. Kung may internet kayo. Kung wala naman guys, talagang kuryente lang, ventilador. Hindi naman na masyadong uso ang TV, no? Kasi nauso na yung social media eh. So, di kagaya dati na parang hindi buo yung buhay mo pag wala kang napapanood na teleserye, no, sa TV. Ngayon parang masasanay ka na. Tapos yung mga artista ngayon parang hindi mo na masyadong kilala kasi may mga bagong artista na, di ba? So, titingnan pa natin. Pwede guys na internet tapos kuryente.
'Di ba? Tapos budget nyo pa yung pagkain. Ayan, nasa tamang pagmamanage lang talaga yan, guys. Tapos sacrifice na rin talaga muna sa mga ano sa mga luho talaga. Yung tipong marami kang gustong bilhin pero hindi mo siya mabili. Ganon. Tignan pa natin, guys, sa additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong express your love. So, alam nyo, guys, sinasabi naman dito na wag kang mahiya na iparamdam dun sa person mo na mahal mo siya. Siguro kasi nawawalan ka ng gana dahil nga dun sa paghihirap or hindi mo dapat to dinadanas eh. Pwede hindi mo kasi naranasan nung dalaga ka pa, nung binata ka, tapos ngayon nangyayari sa buhay nyo. Hindi talaga, guys, balance ang buhay, no? Sa totoo lang, sabi nga nila, parang experience is the best teacher, di ba? Doon ka matututo. Hindi kasi sa lahat ng bagay masaya, hindi sa lahat ng bagay, jackpot tayo, kailangan mo rin dumanas ng struggle. Parang puzzle lang yan eh. Kung marunong ka sa puzzle, sa mga logic, sa mga mathematics, kailangan mo siyang isolve, then worth it, di ba? Once na masolve mo. Okay, hindi naman mawawala din ang problema ng tao, guys. Kahit mga mayayaman, kahit mapera na, may problema pa rin yan, guys. Okay? So, titignan natin. Hanggat humihinga ka, hindi ka lalayuan ng problema. Kahit sinong nabubuhay, kahit nga, guys, yung mga animals, di ba? Stress pa rin sila. So, yun yung ibig kong sabihin. Okay, kung hindi mo masyadong na-appreciate sa sarili mo, tignan mo na lang yung paligid mo. Labas ka, tignan mo na lang yung paligid mo at tignan mo na lang kung saan ka blessed. Hindi naman para ikumpara pa natin yung sarili natin sa ibang tao, pero minsan kasi okay pa rin yun. Okay? Pero, syempre, huwag na natin sabihin na thankful pa rin ako at hindi ako katulad niya. Huwag nang ganun, guys, kawawa naman. Siguro isipin mo na lang na kung sakali na makaahon ka, tumulong sa kapwa, tulungan mo yung taong yun. Diba? Kaya nga ako, guys, mas pinili ko sa probinsya eh. Kasi maawain ako eh. Pag nakakita ako ng pulubi sa Maynila, bihira lang ako, guys, magbiyahe dyan. Naawa ko sa mga pulubi, guys. Ayan. Tapos habang naglalakad ka, bigay dito. Para kasi Santa Claus. Kaya mas pinili ko sa probinsya, guys. Malaking sacrifice din, no? So, taas kamay sa mga maawain, guys, no? Napakahirap ng soft-hearted. Okay, so by the way, balik tayo sa topic. Tignan natin additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type. Okay. Yes, and expectation. Oh. Soulmate mo to, hindi mo lang talaga masyado ma-appreciate kasi nga dumadanas kayo ng struggle. Pero nakikita ko naman na kahit ganun yung nangyayari, mahal mo tong person mo at may takot ka na hindi mag-work or masira. Siguro ang naging problema lang talaga is yung kanya-kanyang pamilya, mga kamag-anak. Minsan talaga pag may nakikisali sa buhay ng isang individual, no? Sa relasyon ng kanya-kanya nating relasyon. Pag may nakikisali, guys, ang hirap i-work out ng relationship. Hindi pong kahit gawin na lahat ng person mo, ang lahat. Kung may sisira at may sisira talaga, guys. Like, may mga fake news. Ang mahirap dito, guys, medyo ano pa yung person mo, no? Kung lapitin siya ng tukso, yun yung mahirap. Yung hirap siyang kontrolin. Pero wala pa naman ako nakakita ng dito, third party so far, no? Tignan natin, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong separation. Ayun, time apart from your partner is on horizon. So, yun, parang naiisip na ng partner mo na maghiwalay na lang kaya kayo. Kasi naisip niya na baka may maganda pang buhay na paparating sa inyo. Kasi siya nauubos na siya, hindi niya na alam kung paano niya ibibigay yung magandang buhay para sa inyo. Medyo nagiging harsh na siya sa inyo minsan.
I think kailangan nyo lang ng bonding kasi ikaw mas nakikita kita na kahit ganon, kahit sabihin na natin nakikita mo yung worth mo, pero inisip mo pa rin na may magandang buhay para sa kanya, yung maayos na buhay para sa kanya. Inisip mo pa rin na parang naawa ka pa rin sa pinagdadaanan niya, no? Okay, kung meron ka lang kayang gawin. Actually, ganun na, parehas kayo. Kung naiisip mo yon na naawa ka sa kanya, ganun din yung naiisip ng partner mo sa inyo. Naawa siya sa inyo, kaya nga parang gusto ko na lang yung i-give up. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo na mahanap mo pa yung tamang tao para sa'yo. Ganun yung sacrifice na nakikita ko sa kanya rito. So, kung nahihirapan ka, parang nahihirapan din yung partner mo. Pero kung willing daw kayo guys i-workout, ayan, kailangan nyo lang talaga ng bonding at saka mag-usap. Kasi parang soulmate mo to, twin flame. Tignan pa natin na additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong children. Your love life is being affected by children. Ayun, yung mga anak nyo kasi. Kaya sabi dito, bigyan nyo ng chance. Ayun, give your relationship a chance. Kasi may mga anak kayo. Okay? Hindi na para maging loyal kayo sa isa't isa. Siguro maging faithful na lang kayo para dun sa mga anak nyo. Okay? Hindi naman nila ginusto na ma-involve dun sa problema eh. Ito kasi guys, no, sasabihin ko sa inyo guys, sa mga nanonood, bago kayo pumasok sa pag-aasawa, or okay na mag-asawa kayo, pero kung mag-aanak kayo, pag-isipan nyo mabuti. Pag-usapan nyo ng partner mo, what if ganito, paano pag ganito tayo pagdating ng araw. Kasi, una sa lahat guys, yung problemang meron yung mga anak nyo, hindi nila ginusto yun. Ginawa nyo yung mag-asawa. Na-involve sila dito, hindi naman nila ginusto maging anak nyo, di ba? Kaisumbat pa sa inyo, yun ang masakit. Yung sambatan ka ng anak mo, na parang di ko naman ginustong maging tao. Di ko naman ginustong mabuhay. Parang ginawa nyo lang ako para magkaroon kayo ng koneksyon, ugnayan, or maging mas matatag kayo. Di ba? Yun ang masakit na sasabihin ng isang anak sa magulang, guys. Okay? Pero kung yung anak mo guys ay marunong umunawa, kausapin nyo. At kung nakikita talaga nila guys na hindi na worth it yung pagsasama nyo, sila na mismo magsasabi na humiwalay ka na. Oo, pero ito naman kasi nakikita ko na mukhang worth it pa siya eh. Nakikita ko yung malalim na pagmamahal sa inyo ng partner mo. And may mga sacrifice ka, may mga sacrifice din siya. Tingnan pa natin, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Ayun, di ba sabi ko sa inyo eh. Isa na dito guys, trabaho. Yan yung nagiging problema nyo. Parang gusto mo magtrabaho or siguro, sino ba dito sa inyo walang trabaho ngayon? Kasi parang gusto makatulong. Kasi kinakapos talaga sa financial. Isa yun sa mga nagiging struggle nyo talaga ngayon. Tignan pa natin ha. And sinasabi rito guys na siguro, kahit pa paano makakatulong talaga yung mga kaibigan. Hindi mo kailangan iwasan itong mga to. Pag niyaya ka nila na gumala, maunawaan ka naman nila guys kung wala kang financial. May mga kaibigan kasi guys na okay na kami nasasagot, basta sumama ka lang. Go for it, no? At least na makapag-unwind ka, malibang ka, magkaroon ka ng ibang tao sa buhay mo, hindi lang yung pamilya mo, hindi lang yung asawa mo. 'Di ba? Doon mo ulit mahanap yung inner child mo eh. Yung bagay na kinalimutan mo na kasi nag-focus ka sa pagpapamilya. Guys, huwag niyo masyadong sinaseryoso yung yung buhay, pagkakaroon ng asawa, pamilya, maging magulang. Chill lang kayo, guys. Kasi pag masyado mong tinutukan to, guys, lahat ng sobra nakakasama. Chill lang kayo, huwag kayo masyadong harsh sa pamilya nyo, huwag kayo masyadong harsh sa mga anak nyo. Relax lang kayo, yung tamang nabubuhay lang kayo. Tamang nakakakain lang kayo, no? Okay? Yung tamang kaya nyong i-provide yung pangangailangan ng mga anak nyo. Okay na yon. Huwag nyo masyado guys laliman. Ang iba kasi sa inyo guys, grabe yung sobra kayo mag-overthink. Dami nyong worry. Okay, tignan pa natin. Meron tayong past life relationship. Ayan. So, kung bakit kayo guys, I think karmic mo tong taong to. Kasi nasa ano pa pala to eh. Past life mo pala siya eh. Past life relationship pala kayo eh. Like, kilala mo na siya sa past life. So, nasa karmic relationship kayo ngayon.
Kaya dumadanas kayo guys ng matinding struggle. Pero ang sabi kasi guys, pagka nasa karmic, ito yung pinakamagandang ano eh. Pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. Alam mo kung bakit? Pag karmic ka, maging thankful ka, maging swerte ka, or ngayon pa lang ipagpasalamat mo na sa sarili mo. Alam mo kung bakit? Kasi pagka-karmic ka guys, yes, ang daming struggle, ang daming challenge, pero once na malagpasan nyo to guys, para kayong nanalo sa loto. Grabe yung blessing na tatamasain nyo ng person mo. Grabe yung blessing na pwedeng pumasok sa buhay nyo ng partner mo na hindi po magiging relax na lang talaga kayo sa sarili nyo. Ganun po nag-work ang karmic. Okay? Pag malalaman mo naman pag karmic mo yung person mo, pagka sa umpisa pa lang na mayroon kayo relasyon against the world na talaga to. Okay? So guys, baka sabihin, paano naman po pagkakabit kami? Pag nasa third party, guys, as long as wala kayong sinasagasa ang ibang tao, 'di ba? Hindi natin masabing karmic 'yan. Pero nasa pag-uunawa nyo na lang 'yan, guys. Nasa common sense nyo na lang 'yan, 'di ba? Kasi pag sinabi kasi, guys, nasa maling pag-ibig or sa tamang panahon o tamang pag-ibig sa maling panahon, isipin nyo na lang, guys, kung karmic ba 'yon. Okay? So, sasabihin ko na lang sa inyo guys na kung ikaw talaga yung nauna, ikaw talaga yung mahal, asawa mo talaga yun, okay lang yun. Okay, yung sinasabi ko kasi guys, yung karmic, ito yung tipo ng tao, ito yung tipo ng sitwasyon na wala naman kayong tinatapakang ibang tao, kayo yung kinukutya, kayo yung tinatapakan, kayo yung pinipilit paghiwalayin, daming problema kahit di nyo naman ginusto kung saan dumarating sa buhay nyo, yun. Okay? So, again, check pa natin ha. Doon tayo sa nararamdaman ng person nyo. Okay. So, trigger warning ulit guys ha. Baka may magalit. Ganito talaga ako magsalita at magbigay ng advice. Medyo ano pa nga yan guys May pagka-soft pa nga Pinipilit ko pa nga maging soft-hearted sa advice, no? Kasi kung kilala nyo ako sa personal, guys, mas harsh ako dyan. Pero hanggat maaari, pag hindi ko kilala yung isang tao, hindi ako magbibigay basta-basta ng opinion unless manghingi siya sa akin ng advice. Pag kilala ko naman, guys, ayan, dyan ako harsh. Syempre. Okay, so by the way, kilala na ako ng mga regular client ko at alam nila yan. Alam nila kung paano ako. Tignan natin, additional message. Ano yung nararamdaman ng person mo sa inyo ngayon? Diba? 5 of Cups, so grabe. Mahal ka niya pero grabe yung regret niya talaga. Nandun yung pagsisisi niya na parang feeling niya binigo ka niya. Parang feeling niya lahat ng pinangako niya sa inyo, hindi niya guys naibigay. Parang maling-mali siya doon na parang nangako siya sa inyo. Yun yung dating sa kanya rito. Kaya nagkakaroon siya ng matinding regret. Na ikaw, meron pang magandang buhay na pwedeng mangyari sa inyo or dumating sa buhay mo. Pero ang dating sa kanya guys, sinira niya yung magandang kapalaran mo. Magandang buhay para sa inyo. Kaya nagkakaroon siya ng regret dito. Kasi parang dinamay ka pa niya sa gulo niya. Di ba? Parang biniblame niya yung sarili niya dyan. Tignan natin nararamdaman niya sa inyo ngayon. Okay. King of Cups. Napakabait mong tao, ganun kanya nakikita. Pero sinasabi rito na parang yung pagiging mabuti ng isang tao, guys, limit lang yon. Okay? Hindi siya, guys, hindi siya pangmatagalan or forever. Baka nga pati yung tinatago yung bait na ilalabas nyo na. Okay? Alam ng person mo na nauubos niya na yung pasensya mo. Alam ng person mo na hindi siya worth it, no, para sa inyo, na may mga mali siyang ginawa. Sa totoo lang guys, ito sa mga lalaki ka man or babae ka man, wag na wag kang mangangako sa partner mo. Lalo na kung plano mo pa lang yung bagay na yon. Sabihin mo na lang na ito yung pangarap ko, sana makuha ko. Mga ganon, wag naman yung parang sure na kayo guys na may darating, tapos magkakaroon ka ng regret. Hindi lang naman ikaw yung magkakaroon ng regret. Yung person mo din, syempre. So, ganun kasi nangyayari sa partner mo ngayon. So, ikaw ay, ayan, King of Swords, matalino ka.
Nararamdaman niya sa inyo matalino ka. Actually, matalino din yung person mo eh. Matalino siya pero kulang siya sa diskarte. Ikaw yung pinaka-utak ng relasyon. Ikaw yung parang pinaka-matalino sa inyong dalawa. Or sabihin na natin guys, matalino yung person mo. Ikaw talaga yung pinaka-wise. Okay? So, yun nararamdaman niya sa inyo. Tignan natin ano yung tingin niya sa inyo ngayon. Ano kanya nakikita? Ano ka nakikita ng person mo? Meron tayong napaka-cold mo minsan. Naawa siya or nangihina siya pag nakikita kanyang tulala or parang nauubos ka. Kasi parang parang sa inyo siya guys kumukuha ng lakas ng loob eh. Ikaw yung inspirasyon niya rito guys. Then pag nakikita kanya guys na parang nauubos or parang nawawalan ka na ng tiwala, parang noong una excited ka pa eh. Parang chine-cheer mo pa siya. Todo support ka pa sa kanya. Pero habang tumatagal kasi guys, parang bakit siya humahantong sa ganito? Okay, so nakikita kanya na someone na nauubos nga and may pagka-cold ka na sa kanya. Parang nakikita niya na hindi mo deserve tong bagay na to. Pero nangyayari sa inyo ngayon. Okay, check pa natin. Meron tayong, ayan, kung paano kanya nakikita, Four of Swords. Mahilig ka ba sa pusa? Ayan, mahilig sa pusa or pag sinabing Four of Swords kasi guys, parang may pag-aantay dito eh. Okay, may inaantay ka. Parang nakikita kanya na someone na kahit sinasabi mong nawawalan ka na ng tiwala or naiinis ka na sa kanya, parang ramdam niya pa rin na nag-aantay ka kasi hindi ka pa naman umaalis sa buhay niya eh. Okay, na kahit pa paano sinusuportahan mo pa rin siya. Okay, meron tayo guys, Ten of Swords. So, alam nyo guys, yung nakikita ko dito, medyo, ayun, parang dating kasi sa person mo, binetray siya ng lahat eh. Okay, na bago siya guys nagbitaw ng ganitong desisyon, nakikita ko sa person mo guys, pinaalam niya naman to sa lahat. Parang planado niya naman talaga lahat. Okay, yun yung nasasagap ko dyan. Ang problema lang kasi, hindi nangyari. Hindi pong mga taong kausap niya bago, yung mga taong kausap niya, nung pinaplano niya pa lang, kung paano kayo magsasama guys, iniwan daw kayo sa ere. Okay, siguro pamilya niya to, na parang, o sige, dito muna kami titira ha. Parang ganyan. Dito muna kami titira, kasi nagsisimula pa lang kami, tapos parang baka tinaboy kayo. Pinalayas ba kayo? Kaya grabe yung sacrifice na ginagawa nyo ngayon na mag-partner. Okay? So, nakikita kanya na someone na grabe na yung betrayal. Kasi kung grabe na yung betrayal mo, ganun din yung nararamdaman ng partner mo. Parehas kayo. Okay? Mag-usap kayo since kayo yung magkakampi ngayon, ha? Tignan natin, ano naman yung tingin niya sa inyo ngayon. I mean, ano yung plano niya? Ano yung plano niya? Meron tayong Knight of Wands. Ito kasi guys, basta ang alam niya, mahal ka niya. Yun lang yung kaya niya munang ibigay sa inyo ngayon. Mahal ka niya at nagliliyab yung pagmamahal niya sa inyo. Ayan. Okay, pagtulungan nyo to guys. Maging wise talaga kayo. Promise. Meron tayong Three of Wands. Travel. Oh, may mag-a-abroad. Feeling ko mag-a-abroad yung person mo. Ayun yung ito yung pinaka nakikita niya, isa sa mga pwedeng tumulong sa inyo or makaahon sa problema niyong dalawa. Naawa lang siguro siya guys na iiwan ka niya. Kasi parang dating, paano mo kakayanin, mas mahihirapan ka ng nag-iisa ngayon, tapos may mga anak kayo na kailangan yung alagaan. Ace of Cups. Ayun o, naawa siya rito kasi cups to eh. Pero ito yung nakikita niyang isa sa mga pwede niyang gawin. Oo. Yung mag-abroad. Kasi mahal ka niya eh. Okay? Yun yung nakikita kong plano niya. Again, tignan natin. Additional message. Meron tayong spoiling you. Diba? Gusto kanyang i-spoil do. I want to give you the good life. I want to spoil you with gifts and trips. Everything you could ever need or wants, you deserve nothing less. Diba? Gusto niya ibigay sa inyo lahat.
let me go. So, yun, parang hayaan mo siya na magdesisyon muna kasi gagawin niya naman to para sa pamilya niyo eh. Okay? Siguro ayaw mo muna siyang lumayo kasi di mo kaya na mag-isa. Pero ito yung nakikita niyang solusyon. Ayan, attention of others. Kasi masyadong people pleaser yung person mo. I think, iniisip niya rin kasi yung sasabihin ng ibang tao. Naramdaman niya na parang nung panahong meron siyang naibibigay, pwede sa pamilya mo, sa pamilya niya, napakahalaga niya eh. Ngayon kasi na parang wala na siya guys, wala na rin yung mga taong yun. Oo. Zodiac sign, tignan natin. Meron tayong Taurus, Aries, Gemini, Cancer. Meron tayong Aquarius, Gemini, Cancer, Aries, Taurus, and Pisces energy. Tignan natin ano yung gusto niya sabihin sa inyo ngayon. I want to be more than friends. Oh, dati kayo magkaibigan. It was my fault, but I blame you. Di ba may mga kasalanan siya, pero ikaw yung parang sinisisi niya. Siguro, medyo may pagka-nagger ka ba? Kasi nababalisa siguro siya eh. Hindi siya nakakapag-isip ng maayos. Kaya, maganda na kalmado lang. Okay? Meron tayong, I wish I could take back my words. So, may mga mali siyang sinabi sa inyo, mga pangit na sinabi na pwedeng nagdulot sa inyo guys ng matinding sakit. And nagsisisi naman siya guys, no? Ba't niya nasabi yon? Tignan natin guys sa energy mo. Nararamdaman mo sa person mo. 7 of Cups. Nakikita mo naman guys, nagagawin niya ang lahat para sa inyo. Temperance. And 4 of Pentacles. Oh, may nagkakasakit dito. Yun nga lang, kailangan mo magdesisyon. 4 of Pentacles, hindi mo siya kayang i-let go pa sa ngayon, no? Kasi 4 of Pentacles ka dito. Nag-hold back ka. Ano yung dapat mong gawin? Strength, i-workout nyo to guys, no? The Empress, ipakita mo sa kanya guys na kahit ganito yung nangyayari sa inyong pagsasama ay nagagawan mo pa rin ng paraan para bumawi sa kanya. Okay? Nagagawa mo pa rin ng paraan yung mga kakulangan kasi may mga diskarte ka dito. The Emperor yung energy. Ayan, marami kang marami kang kaibigan. Marami kang source na pwedeng tumulong sa inyo. So, I think gamitin mo yung mga connection mo. Okay, zodiac sign. Meron tayong Pisces, Gemini, Aquarius, Libra, Scorpio, and Cancer. And meron tayong Scorpio, Cancer, Gemini, Pisces, and Aquarius, Aries, Virgo energy. Okay, so ayan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.